Parang 25 years old na ako, hindi pa rin ako pinapayagan lumabas nun. So, Ano? si Enzo, Hindi ka pinapayagan hindi ako lumabas? pinapayagan mag-overnight with friends. Mag-overnight. Kung ma-achieve mo man, makuha mo man yung mga ganitong pangarap mo. Pero kung di mo kasama si Lord, empty eh. Mabili mo man yung ganitong gusto mo, empty pa din. Oo. Kasi ang totoong makaka-fulfill lang talaga ng longingness heart mo si Lord lang. Buwat na buwat to si Ate Raquel ah. Totoo yan pag napanood. Mahalin talaga natin yung mga asawa natin. Yeah. Oo, kasi yung makikita din ng anak natin. Pag nakita nila kung paano mo i-love yung wife mo, ganun din nila mamahalin bilang anak, yung nanay nila. Oo. So, kailan ka pinayagan na mag-overnight? Nag-asawa na. Bilang tatay naman, dapat lagi tayong grounded sa Lord. To be honest, napakahirap maging haligi ng tahanan. Hindi lang ibig sabihin nito na i-provide mo lahat ng pangangailangan nila. Palagi kang nandyan para sa kanila. Pero yung ikaw ba yung maging modelo? Pumunta yung mga kaibigan niya sa bahay. Ang lalaki na nila, mga maton. Pinaalam siya kay Papa na mag-overnight. Hilera sila doon. Dito, Ending, di pa rin pinayagan. Hindi pa rin pinayagan. Bilang tatay, bilang asawa, ma-lead ko talaga sila sa harap ni Lord. May present ko yung family ko na eto kami Lord, lingkod kami sa inyo. Gusto ko marinig na Well please si done. Lord, well done. My good and Good faithful servants. So, Hi guys! It's me, Sam, and welcome back to my channel. So for today's video guys, ay meron tayo ulit na special guest upang tanungin siya about fatherhood because this month ay sineselebrate natin ng Father's Day. Kaya naman, palakpakan natin ang aking minamahal na kuya. Yan, Gian Sullivan. Woo! Siya ay first time dad guys, kaya may mga itatanong tayo sa kanya about his experiences as a first time father. Okay, without further ado, let's get it on. Number 1, what did you feel when you first saw Enzo? So si Enzo yung baby nila kuya. first time meeting Enzo. Siguro nagpa-flashback kasi sa akin nung time pa lang na inaantay namin si Enzo. Nagkaroon kami Doppler, so every night pinatugtok namin dito. Rinig yung heartbeat niya. Tapos parang napaparanoid pa si Rock pag hindi niya makita yung heartbeat. Siyempre hanapin mo pa umiikot-ikot yung baby. Tapos pag narinig mo na, iba, tawa kami ng tawa, sobrang excited na. Tapos nung araw na yung June na ni Rock, lumabas na si Enzo. CS kasi si Rock eh. So nung lumabas na si Enzo, tinaas na. Parang surprisingly, hindi ko ma-feel agad yung connection. Di ba parang sabi nila, talaga yung emotion mo hindi mo makontain. Pero nung paglabas na, yung alam mo yung feeling na bagong tao. Nakita mo, ang gulo ng buhok niya, ang kapal kasi ng buhok niya eh. Tapos basang-basa, yung iyak niya. Sobrang buka talaga ng bibig niya. Tapos sabi ko, sinong kamukha niya? Ako ba si Rock? Yung ganun. Tapos, yun nga, walang connection agad, to be honest. Pero nung dinala na siya sa nursery room, iba yung feeling nung nakita kong inayusan na siya. Kita ko, yung walang tigil na iyak, binabakunahan siya. Tapos, kita ko kamukha nga ako. Pero kulay si Rock. Iba yung joy talaga bilang tatay. Doon mo mafe-feel talaga yung love talaga para sa anak. Hindi kayang i-explain sa words kasi. Pero grabe yung joy. Iniwan ko pa si Rock nun eh, kasi andun kami sa operating room. Bukas yung dito niya. Parang ginagawa niya ng joke na nung tinawag daw ako, iniwan ko siya, bukas yun siya. Punta agad daw kay Enzo. So yun yung feeling, yun yung di ko makalimutang feeling. Okay, number 2, as a first time father, what would you say is the most challenging about raising Enzo so far? Siyempre kasi lalaki din ako, tapos baby boy pa. Parang naiisip ko na agad, paano ko ba turuan tong bata na to, yung anak ko, na ma-spare siya sa mga ayaw ko mangyari sa kanya, na na-experience ko. Ganun agad yung thinking ko eh. Pero sa ngayon, ina-enjoy ko muna, pinapanood ko siya, kung natutumba siya, nadadapa.
Gusto ko matuto siya bilang matutunan niya pag-aralan yung mga bagay-bagay. Ayoko siyang spoil. Pero yung kunyari, napupuyat kayo sa gabi. Puyat sa gabi, yun pa yung struggle namin. Sabi ko pa nga kay Rock nun, babe, puyat lang yan eh. Kasi nakikwento nga na grabe yung puyat. Kwento ng mga iba naming friend. Sabi ko, babe, kaya natin yan. Sanay naman tayo sa puyatan eh. Pero nung nandyan na si Enzo, iba pala kasi every 2 hours, 2 to 3 hours, gigising siya. Oo. Tapos ang sakit ng ulo namin. Hindi ko ma-explain. Tapos parang kakapikit mo pa lang, gigising na si Enzo, maghahanap ng dede. Tapos makikita mo, puno na yung diaper, nagpupo na pala. Nahirapan kami na i-absorb yung ganong, parang hanggang 3 months lang ganon. Pero syempre, mahal mo si Enzo. So, pero nakakatuwa siya, yun yung part ng pagiging baby na gusto kong balikan. Oo. Na hindi mo talaga makakalimutan. Syempre, yung mga small sacrifices pa lang naman yun eh. Oo. Para sa anak mo. Oo. Pag pumupo, syempre, first time namin, nakita namin yung diaper, ay, pupo. Kahit wala pang amoy eh, pero di ba, makita mo yung ganun. Tuturuan kami, babe, ikaw muna. Sabihin niya sa akin, ako na nga nagpapadede, ikaw naman nagpalit ng diaper, ganun. So yun, yun yung masarap alalahanin. Oo. Pero pag weekend guys, Pag weekend, masaya kapag sila. oo. Kasi sobrang hands-on yung mga yung lola at lola niya. Oo. So pahinga talaga namin na Rock. Kasi sanay sila papa na mag-alaga talaga ng... Sila nagpapaligo, titimpla ng dede, Oo. bibihis, alaga. Kaya mas naging magaan yung buhay pag may nakaalala eh. May one time lang nun kuya, di ba? Si mama. Ano? Hindi niya nahugasan mabuti yung Kala niya malinis na yung ano niya. Oo, meron kasi si mama nun yung naghugas ng pet ni Enzo. Tapos laging may natitira, laging may amoy na natitira. Di namin alam kung saan nanggaling, binuklat na namin yung puwet ni Enzo. Meron May pa amoy din. pa rin. Yun pala yung tae niya naiwan dun sa sink. Sa faucet. Sa faucet. Lumikit pala yung puwet ni Enzo. Andun kasi naamoy na nilapit na. Hinahanap namin. Inaanap namin kung nasa yung pambirang tae na yun, nandun pala naiwan dun sa lababo. Kaya, So, yun. pero sobrang sipag kasi din ng grandparents si Enzo. So, okay, number 3. Would you parent Enzo the same way mama and papa did? Oo naman, kasi sila papa talaga yung naging standard ko. Sila lang naman yung parang kapag kunwari may mga ganitong instances, parang biglang magtiting sa isip ko, ganito kami tinuruan nila papa pagdating sa ganitong bagay. Ganun. Pero syempre may mga bagay din naman na ayaw kong ipamana kay Enzo. Halimbawa, yung sobrang higpit nila papa. Alam naman natin na sa mga bagay. Nasabi na yan na ate ko doon sa last vlog. Ako nga, parang 25 years old na ako, hindi pa rin ako pinapayagan lumabas nun. So, Ano? si Enzo, Hindi ka pinapayagan hindi ako lumabas? pinapayagan mag-overnight. with Mag-overnight. friends. So ako, gusto ko si Enzo, standard ko sila papa talaga sa pagpapalaki. Pero may mga, siguro, mga maliliit lang na bagay na gusto kong luwagan pagdating kay Enzo. Siyempre gusto kong ma-explore niya yung mga gusto niyang gawin. Pero andito lang kami ni Rock para i-guide siya. So yun. Naalala ko kasi nun yung pumunta yung mga kaibigan. Pumunta yung mga kaibigan niya sa bahay. Ang lalaki na nila, mga maton. Pinaalam siya kay Papa na mag-overnight. Hilera sila dun. Dito, Ending, di pa rin pinayagan. Hindi pa rin pinayagan. Subukan niyo just imagine, lalaki nilang tao, pero di pa rin napayagan mag-overnight. 25 ka ba nun? 25, 26. So, kailan ka pinayagan na mag-overnight? Nag-asawa na. Kaya, di ba? Pareho kami ng testimony. Hindi, joke lang. Pero we can never tell. Mamaya, pag dating naman na sa edad na gano'n ni Enzo. Pero syempre may part doon na talagang magiging thankful ka kala Papa. Kasi blessing yun na sobrang binantayan talaga tayo nila Papa. Na-spare tayo sa mga bagay na di naman talaga dapat natin magawa. So yun. Number 1 yan kay Papa yung no overnights with other people. Pero okay naman kay Papa yung, di ba, nag-invite tayo sa bahay. Sa bahay, pwede yun, overnight. Wala naman silang pake doon, kahit mga ilang linggo, buwan. Basta as long as nasa bahay.
Okay, what are the lessons you learned from our parents that you would like to pass on to Enzo? Siguro yung principle nila Papa na sa lahat ng sitwasyon or circumstances, we prioritize God. Sa blessing, we pray. Sa mga struggles and trials, we pray. Basta sa lahat ng circumstances, yun yung gusto kong ipamana kay Enzo. Na hindi trials or kahit anong problema, hihintuhan na sa pananalangin sa Lord. Yun yung gusto kong ipasa kay Lorenzo. Kasi yun talaga yung parang in-instill sa atin nila Papa. Oo, tama. Na, Very important kasi talaga sa parents namin. Lagi itong binabanggit nila Papa at ni Mama, hindi mahalaga yung achievements. Though maganda yun, may ma-achieve tayo sa buhay, it's God's will. Pero ang pinaka maganda talaga na gawin natin sa buhay natin is to really make God our life. Whatever we do, wherever we go, whatever we attain in life, whatever struggles we face, it's all about God. We make God the core of our being. Kaya nga si Enzo lagi, I am a sea. I am a C. I am a CH. I am a CHRISTIAN. bata I am pala a siya na, no? sea. Parang mga 1 month pa lang pinapaliguan ko siya yung agad yung tugtog na I am a sea. Sa mga ganun kaliit. Tapos yun, di ba pag nanonood din kayo ng mga preachings, kasama din siya. Oo, makikinig siya. Kahit yung mga worship song nun, nung buntis si Rock, yun yung piniplay namin, tapos parang sumisipa siya. Tapos ngayon, parang pag nakikinig kami ng preaching, wala siyang choice kundi makinig. Kundi upo lang, doon. oo, mupo lang. Pero nakakaba din kuya no pag inisip mo na yung faith mo hindi mo maipasa dun sa... Siguro isa yun sa mga fear ng tatay. Ayun. Kaya dun ka rin nahanga sa parents namin kung paano talaga growing up na instill nila. Kasi di ba may mga kabataan ngayon na kahit na may parents sila na, anong tawag nito? Christians, ay nalalilihis. Hindi siya madali. Hanga talaga tayo kay Papa. Kasi talagang Kay Papa at na-instill kay nila Mama. sa atin. No? Kay Papa at kay Mama. Na-instill nila sa atin. Pero nung nandito na ako sa posisyon na to, parang hindi pala siya ganun kadali. Kakabahan ka. Oo. Parang talagang process siya. Hindi lang basta Christian ako, mapapamana ko to, makikita ni Enzo. Ganito ako sa mga bagay na ganito. Pero hindi pala. Iisipin mo, magbabasa kaya to ng Bible. Oo, yun. Magiging passionate kaya siya sa paglilingkod kay Lord. Di ba? Lalo, pag nakita ko si Enzo, lagi galit. May ganun kasi siya mukha lang. Oo, pag nakita ka niya. Oo. Mapaisip ako, ano ba itong bata na to? Galit ba to? Pero ano pa lang naman niya, feeling ko na-adapt niya kasi yun sa nakikita niya sa amin. Number 5, what is your favorite memory with Enzo so far? So every night, since breastfed si Enzo, siguro mga hanggang ngayon, twice or 3 times siyang magigising pa din. Pero may time na, yung last night, siguro pag alam na yung busog na siya, pero umiiyak pa din siya. Doon alam ko na gusto niyang dumapa sa akin. So pag ganun na, kahit iyak siya ng iyak, idadapa ko na siya dito. Tapos matutulog na siya. So yun yung every night, masarap na feeling sa akin, kahit puyat. Kasi kala ko dati, parang si Irak lang lagi hinahanap niya para magdede pag gabi. Pero meron pala ako na gusto niya din. So pag dinapa ko na siya dito, makakatulog na siya hanggang umaga. Yun yung excited ako and feel ko mamimiss ko. Pag lumaki na siya, syempre. Malay mo kahit 25 Joke na namin ni Rock na dapat hanggang college kasama natin matulog na yan. Di ba? Ganyang katawan niya, nakaganon pa rin sa'yo. Pero nabanggit mo kanina yung kala mo kay Ate Rock lang siya. Was there a time na parang nagselos ka ganun? Kasi kay Ate Rock lang siya clean. Nagselos. Wala, feel ko si Rock ang nagsaselos eh. Kasi ang first word ni Enzo is Papa. Oo. Tapos sisigaw siya, Papa, May Papa, vlog ako nun sa Hong Kong, guys. Panoorin nyo, sigaw siya ng Papa. sigaw. Tapos parang pag dating namin ng bahay, sa akin tatakbo si Enzo. Siguro may mga times lang, pero nasira kang pupuntahan niya, pero bilang siguro. Pero Bidang-bid. babe, sorry babe. Pero
Hindi, pero explanation ni Ate Raquel, kaya daw papa, kaya Kasi daw... may scientific explanation Oo, doon may na- scientific explanation ng kanyang nanay. Kasi si Enzo hindi pa niya na-identify yung sarili niya differently from her mom. And so akala niya, Oo. he is one with his mom. Kaya si Papa lang yung... Pero ngayon nagmamama-mama na siya. Nagmamama. Oo. Narinig ko siya one time eh. Yung Oo, umiiyak palagi siya na, ng gatas. nagmamama-mama. Pero lagi nga siya pasigaw ng Papa! Nagsigaw siya. Hindi namin alam kung saan niya na na learn. Pero marunong na rin siyang marunong na rin siya, anong tawag nito, gumaya ng sounds. Kasi one time tinawag niya rin yung lolo niya, si Papa ng Papa, nung feeling ko naririnig niya sa amin nila ate. Natawag namin si Papa. Kaya ngayon, pag nandyan siya, Lolo, ginagano namin kasi nga marunong na rin manggaya si Enzo. Okay, number 6, Kuya. What is your dream for your family? Siguro isa lang yung tumatakbo sa isip ko pagdating dito. Siguro higit sa mga achievements namin mag-asawa. Higit pa sa mga achievements ni Enzo, syempre. Siguro yung ma-fulfill namin mag-asawa yung purpose namin. Pinapagawa ni Lord. Ganon din kay Enzo. Parang guusap na kami mag-asawa pag may mga achievements kami. Babe, sarap sa feeling no na may mga ganitong achievements. Pero iba yung feeling na ma-fulfill mo yung purpose mo, makatulong ka sa kapwa, maging extension ka ng blessing ng Lord sa ibang tao. Mas fulfilling siya. And alam mo, nag-glorify mo si God. Oo. And yun yung gusto kong magawa rin ni Enzo pagdating ng araw. Ayokong puro lang siya, parang i-chase niya yung mga accomplishments na ganito, yung mga achievements sa academics niya. Gusto ko higit doon pa, ma-fulfill niya talaga yung purpose na pinapagawa sa kanya ni Lord. Gandang dream ng parent, no? Kasi ang daming magulang ngayon yung pinupush nila yung anak nila so hard to be this. Yan din yung isa sa napamana sa amin ng parents namin. Never namin narinig talaga na parang gusto nila mama at ni Papa na maabot namin yung lahat sa buhay ba. Though yun naman yung lagi nilang ini-speak, they speak blessings, sila Papa nga lagi sinasabi, you will be millionaires, no? You will be the head and not You the will be tail. the head and not the tail. Pero ang pinaka sa Masarap- lahat, Masarap na feeling pala. yung malaman mo kung bakit ka nilikha, kung bakit ka nabuhay, at ma-fulfill mo yun, no? Sa nag-iisang buhay na pinahiram sa'yo ng Panginoon. Kasi may nga sa Bible parang useless yun. It's chasing after the wind, yung ma-attain mo lahat sa buhay, pero di mo nakilala ang Diyos. Diba? Sana si Enzo. Oo. Kasi may narinig ako, pag naabot mo na yung isang bagay na gusto mo, pag nandun ka na, may gusto ka na ng panibago. Hanggang maging cycle lang siya. Parang doon na lang ikot yung buhay mo. Pero once na nagawa mo yung purpose na gusto ipagawa sa'yo ni Lord, iba yung feeling ba? Yung fulfillment sa heart. Yun lang siguro yung most fulfilling talaga sa buhay. Yun yung highest attainment in life, no? Kahit na sabihin ng mundong ito, marami kasing standard ng mundong ito when it comes to achievements, when it comes to success. Pero yung tinuro sa amin ng magulang namin, kami nga yung parents namin, we see them achieving in life We see them succeeding in life, pero lagi lang nilang sinasabi, wala nang iba pang pinakamagandang gawin sa buhay kundi yung maglingkod sa Panginoon. We spend our life serving our Creator. That's it. That's the summary of life. So number 7, if you could give an advice to husbands, what would it be? Mahalin talaga natin yung mga asawa natin. Yeah. Oo, kasi yung makikita din ng anak natin. Pag nakita nila kung paano mo i-love yung wife mo, ganun din nila mamahalin bilang anak, yung nanay nila. Oo. So, saka wag natin kakalimutan na ang asawa natin ay mas mataas kaysa sa anak natin. Kasi madalas guilty kami dun Parang minsan nauuna namin si Enzo. Pero ang design talaga ni Lord, ang dynamics is ang asawa muna before ang anak. So, laging wag kakalimutan natin yan mga asawa. Bilang tatay naman, dapat lagi tayong grounded sa Lord. To be honest, napakahirap maging haligi ng tahanan. Hindi lang ibig sabihin nito na i-provide mo lahat ng pangangailangan nila. Palagi kang nandyan para sa kanila. Pero yung ikaw ba yung maging modelo? Kailangan matatag ka sa mga ganitong problema. Kasi pag ikaw mismo yung malambot or lalamya-lamya, walang kakapitan yung pamilya mo.
Pag nakita yun yung nakita ko kay Papa eh. Kahit anong problema, pag nakita natin si Papa na matatag, iba yung epekto sa Lumalakas pamilya. tayo Oo, dumadalo yung Yung katatagan pag-asa. ni Papa. So yun yung mapapayo ko. Kailangan grounded tayo sa Lord kasi di natin alam eh kung saan tayo kukuha ng lakas kapag dumadaan sa ganitong problema. Pero pag alam mo na si Lord yung foundation nyo as a family, ikaw personally, kaya lahat nagpasan kahit anong mga struggles, trials, ayun. Grabe naman si Kuya, guys. Naalala niyo yung vlog ko noon na binabato niya lang ako ng electric fan. Grabe na talaga what fatherhood did to him. So, yun. Wow. Gusto ko yon kasi may nabasa akong post noon, guys, na yung pinakamaganda daw na ireregalo ng isang tatay sa kanyang mga anak ay mahalin yung nanay nila. No? So, yun talaga, if you want to tell your kids that you love them, you love your wife, you respect your wife, and so far nakikita talaga din namin yun kay Kuya na kung paano niya ino-honor din si Ate Raquel and yung decisions ni Ate Raquel. Napaka-importante kasi ang hirap-hirap na sabihin mo sa mga anak mo, mahal ko kayo, pero sasaktan mo yung nanay nila Mahirap emotionally. sabihin na nakirespeto mo yung mama mo, pero nakikita niya, sinisigawan mo. Oo. Diba? Paano kanila gagayahin? Mm-mm. Kung sabihin mo na sundin mo sila, pero ikaw hindi mo pinapakinggan yung opinion ng asawa mo. So, Naku, Kuya, maraming marami kang natamaan dyan. Joke lang. Pero totoo yon. And gusto ko rin yung shinare ni Kuya about sa being, anong tawag nito, the haligi of the tahanan. Kasi lahat nata ng pagsubok ng pagdaanan ng pamilya namin. Akala siguro ng iba, ang dali ng buhay. Siguro yon on the surface, Kuya, no? Parang lahat provided, we live an easy life. Pero pag kami-kami na lang at sama-sama kami sa aming altar, sa aming devotion time, pinag-uusapan namin yung problema. Ako, hindi madali. And isa talaga sa pinakamalaking factor kung bakit kami nananatiling nakatayo ngayon. Nakita namin yung tatay namin na nagpakatatag talaga at humugot ng pag-asa sa Diyos. Lagi lang namin marinig si Papa na ini-speak yung mga verses, yung mga promises ni Lord, and it gives us hope, no? At lagi namin sinasabi, basta okay si Papa, okay kaming lahat eh. 'Di ba? Hangga't nakangiti siya, hangga't tumatayo siya, hangga't bumabangon at nagpapatuloy siya, parang babangon yung pamilya namin, ganun. Kaya pag may mga times na makikita mo si Papa na, syempre hindi naman perfect si Papa, pero pag nakita mo parang matamlay siya, di ba? Parang matatamlay din. So yun talaga yung, kaya ako hinangaan si Papa ng sobra kasi talagang leader talaga siya ng family natin. So yun yung gusto kong mapakita ko rin sa pamilya ko. Oo. Saka talagang itinanim ng Diyos sa isip ni Papa na bilang tatay, kung saan ka papunta, doon din pupunta yung mga anak mo. Oo. Kaya lagi si Papa papunta siya doon sa direction ng Diyos. Mm. What is something that you think you do not say enough to your wife? Ayan. Siguro yung na-appreciate ko lahat ng ginagawa niya. Uy, iyak yan. Kasi si Rock, talaga siya, career woman talaga siya. Alam ng lahat yun. Hanggang umaga, pagising, alam mo yung after niya palidein si Enzo, talagang kailangan niya nang bumangon kasi ang laki ng responsibility niya. Nagko-construction siya, may supplies, may drugstore pa. Minsan nga, weekend, sabi ko, makakapahinga na ako. Pagdating namin ng Caloocan, gusto niya tatambayan pa namin ng drugstore. Kaya na siya. Babe, punta na tayo sa Judenet. So yun, at sobra kong na-appreciate lahat ng ginagawa niya. Iba talaga sobrang hanga ako kay Rock kasi, and minsan ko lang sabihin sa kanya to kasi mahihayin nga ako. Hindi ako vocal pagdating sa ganito mo. So sobra kong na-appreciate si Rock. Ginagawa niya sa amin, pamilya, lahat, para kay Enzo. Yun. Grabe talaga kasi yung mama ni Enzo. There was a time na nasala kami natin, sabi ko sa kanya, idlip tayo te. So umidlip kaming dalawa. Tapos wala pa atang 2 minutes, may tumawag na agad related sa work. Tapos dilat siya agad. So ako sa isip-isip ko, grabe talaga tong babae na to. Hustler talaga. Imagine wala na siyang tulog. Pero pag on call siya lagi. Ganon. At isa yun sa kinahangaan ko, sabi ko, tama talaga tong napangasawa ng
ng kuya ko. Sobrang... Tapos may business pa yan na bags. Oo! Bisitahin yun, guys. So yan. Marami pinagkakitaan sa buhay. So paggabi, kala ko tulog na kami. Makikita ko, pa-phone siya yun pala. Inaayos niya yung mga orders. Oo. Minsan nga parang nahihiya ako kasi parang mas marami pa siyang ginagawa sa akin. Mm. Kaya sobrang na-appreciate asawa ko. Mm. Praise God kasi siya ngayon. Pero ang maganda talaga din yung naging good influence talaga. Kaya kayo guys, manap kayo talaga ng tamang babae. Kasi ang laki din talaga ng impact ni Ate Raquel sa buhay ni Kuya. Katulad nga ng shinare ko kanina, ibang-iba. Siguro lahat naman we all grow up. And si Kuya talagang grabe yung pag-transition niya into a husband, a good father. Ang laking bahagi ng babae talaga. Buwat na buwat to si Ate Raquel Totoo yan pag napanood. Happy Mother's Day, te The best ka talaga. Talagang kung meron man tamang desisyon tong kuya ko, ikaw yun. Yun nga, isa lang talaga yung tumatakbo sa isip ko. Siguro, bilang tatay nga, di lang laging about pagpo-provide. Siyempre, kasama yan eh. Yun ang trabaho talaga nating mga tatay, provide yung pangangailangan nila. Pero alam kong may mas sigit pa dun, which is yung madala mo talaga yung pamilya mo, kumbaga maakay mo talaga sa harap ni Lord. Kasi hindi siya madali. Madaling sabihin, pero pag nandyan ka na pala, ang hirap palang gawin. Kailangan talagang ikaw mismo, alam mo yung kung sino yung foundation mo. Yun yung gusto kong talagang mangyari sa pamilya namin na hanggang pagbabalik ni Lord. Makita niya talaga kami na maalab, naglilingkod talaga sa Lord. Hindi lang laging about material things, i-provide mo, mapag-aaral mo sa magandang school. Hindi pa tapos dun eh. Oo. Yun yung gusto kong maibigay sa pamilya ko bilang tatay, bilang asawa. Ma-lead ko talaga sila sa harap ni Lord. May present ko yung family ko na ito kami Lord, lingkod kami sa inyo. Gusto ko marinig na Well please si done. Lord, well done. My good and Good faithful servant. So, Sana lahat ng tatay ganyan yung mindset talaga. Ang laki ng bahagi ng tatay sa loob ng tahanan. Kung saan kayo talaga pupunta, doon yung pamilya nyo. So, sana lahat ng tatay ganun yung mindset. If Enzo would watch this in the future, and I know he will, what would you like to tell him? gusto kong sabihin kay Enzo na syempre mahal na mahal namin siya ng mama niya. Talagang ngayon ko lang naintindihan na kahit literal na isusubo mo na, mas gusto mo pa ibigay. Naalala ko nga nung nagkasakit siya, yung sa mata niya nagkaroon ng inflammation. So namamaga yung isang mata niya, yung isa lang nakadilat. Parang habang tinitignan ko siya ng tulog, parang sabi ko, Lord, sana, totoo pala yun yung sana ako na lang yung may ganyan. Kasi makikita mo siya na ang sigla pa rin niya, ang saya niya. Pero yung mata niya nakapikit na ganyan. So yun, iba pala talaga yung pagmamahal ng magulang sa anak. Talagang ibibigay mo lahat. Yun yung gusto kong sabihin na mahal namin siya. Gagawin namin ng lahat para may provide kay Enzo. Pero at the same time, gusto ko sabihin sa kanya na ang mundo na to sobrang daming offer. O andyan yung gusto nating maging head tayo, ma-achieve natin lahat ng mga pangarap natin sa buhay. Pero pag hindi natin kasama si Lord sa mga pangarap na yun, na-experience na namin, empty talaga yung feeling. So, ma-achieve mo man, makuha mo man yung mga ganitong pangarap mo. Pero kung di mo kasama si Lord, empty eh. Mabili mo man yung ganitong gusto mo, empty pa din. Kasi ang totoong makaka-fulfill lang talaga ng longingness heart mo si Lord lang. Totoo nga yung sabi nila na merong shape sa heart mo na tanging si Lord lang yung makakapuno. Kami mag-asawa, marami kaming gusto pang abutin. May mga bagay na kuha namin. Pero at the end of the day, sabi namin, ito lang pala yung feeling. Pag nakuha mo, may bago ka na naman gusto. So empty talaga. Pero pag alam mong si Lord talaga yung ipaprioritize mo sa mga ganitong bagay, ibibigay mo yung credit sa Lord sa mga ganitong achievements, mga pamalaki man or maliit. Iba yung joy sa heart mo, knowing na kay Lord naman galing lahat ng to. So yun lang, yun yung gusto kong ipasa namin kay Lorenzo. Dating ng araw.
Ayun. Yun talagang mahanap niya yung joy niya kay Lord. Whatever life offers, talagang at the end of the day, everything that you have, you use it for the glory of the Lord. Yun yung pinakamagandang gawin sa buhay. And dahil Father's Day, Kuya, let's take this time din para magbigay ng message sa ating minamahal na tatay. Papa. Hindi kasi parang kaya ko lang mag-message kay Papa through text, pero yung batiin siya in harapan, mahihayin kasi ako eh. Pero gusto ko pa batiin ka ng Happy Father's Day. Siguro buong parte ng pagiging tatay ko ay dahil sa'yo. Ikaw yung talagang naging example, naging model ko sa pagiging tatay. Kung paano ka nag-provide, paano mo train kami magkakapatid, kung paano mo kinayod lahat, kung paano mo minahal si mama. Ayun, lahat. Yung literal nga na isasubo mo na nga lang, talagang ibibigay mo pa sa amin para mapag-aral kami. Tanda ko nang pumunta ka pa sa Guam para lang magtrabaho. Pero Umuwi din agad. umuwi din agad kasi na-miss mo ka. Pero doon ko nakita yung sacrifices ng Papa na talagang ibibigay mo talaga lahat para sa amin. Happy Father's Day pa. At every time tinitignan ko kayo ni Lorenzo, sobrang hindi ko kaya explain sa words yung joy ko na nakita ko na nga na mas mahal mo pala talaga ang apo kaya. So, yun. Naalala ko nun pag nababanggit yung pinapalo, ayaw niya. Oo. Pero ilang Pero beses. kami, grabe kami pinalo. Pero yun nga, salamat Papa kasi tinuruan mo kami na kung paano ba ang tamang pagmamahal sa Lord, tamang paglilingkod. Talagang, ikaw talaga yung idol ko Papa pagdating sa pagiging tatay. Hindi lang sa pagiging tatay, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay. Kayo ni Mama yung talagang naging ehemplo para sa akin, magkakapatid. How about sa mga sa mga first time dads, anong ma-advise mo sa kanila? Happy wife, happy life. Totoo yun. So yun, Parang may gusto sabihin. Hindi ibig sabihin na kapag inutusan ka, under ka na. Ibig sabihin na mahal mo lang yung asawa mo. Lagi nating mahalin sila. Kasi regalo sila sa atin ni Lord. And hindi lang sila basta asawa mo, kundi pinagkatiwala sa iyo ni Lord yan eh. So, kailangan matutunan natin alagaan kung ano yung pinagkatiwala sa atin. Ang ganda ng mga sagot ni Kuya, end-to-end, no? Itong vlog na to. Isa lang sa remarkable sa aking puso ay it's not easy to be a dad. So when you're not ready for it, wag muna, 'di ba? You take your time, you grow kasi si Kuya nakasama namin siya for while growing up for how many years. And talagang binigyan siya ng enough time ni Lord to grow, to mature. Talaga pala magbibigay sa yung Diyos ng panahon para ihanda ka sa bagay na ipapagawa niya sa iyo. So si Kuya, all those years, God was really preparing him to be a father. Maraming tinuro, maraming inayos. And sa mga babae naman, let's choose wisely. 'Di ba? Maganda yung sinabi ni Kuya kasi yung tatay talaga leader of the family. So kung tayo mga babae, hindi tayo nanalangin para sa tamang lalaki na inilaan ng Diyos. 'Di ba? Sino na lang yung magli-lead ng family? No? So sa mga babae, let's really pray hard. Let's wait for God's timing. Let's honor God's plan for our lives. Then God will give us the right man who will take good care of the family that God will entrust to us. Ayan, sila Kuya at si Ate Raquel naghintay. At napakagandang patotoo na in God's perfect time, ibibigay niya talaga yung alam niyang kakailanganin mo to face life head on. So that's it, guys. Thank you so much, Kuya, sa pagpapaunlak ng aking paanyaya. It was a meaningful conversation with you. And muli ay binabati natin ang ating mga tatay ng Happy Father's Day. Saludo kami sa lahat ng inyong sakripisyo, pagpapagal, at pagmamahal na ibinigay sa amin. Kung nagustuhan niyo tong video na to, guys, kindly hit the like button. Subscribe na rin kayo at i-click niyo yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. And as I always say, God loves you and definitely He has the best plan for you. Bye!